Okay, muli mga ginigili kong mga kapatid na narito at sa ating mga taga-subaybay, purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay, pagpatuloy na natin. Ang paksa natin ngayong tanghali, pinili ng Diyos ang naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Sa nagdaang eleksyon natin, no? Sabi nila kay Bongbong, ay, walang alam yan. Hindi naman nag-graduate yan eh. No? Oh. Pero, pinili siya ng Diyos na maging presidente. Bakit? Kasi, tinuringan siyang mahina. Sinong nagsabi doon? Yung dating presidente. No? Siya yung nagsabing mahina siya. No? Na walang alam na magpapatakbo ng ating bansa. Pero tignan ninyo tinuturing siyang mahina. Ngunit pinili siya ng Diyos na maging presidente ng ating bansa. Bakit? Para hiyain ang malalakas. Yung mga nagsasabing magaling sila. No, kaya hiniya ng Diyos yung mga marurunong, yung mga nagmamagaling. Okay? Pagpatuloy natin. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 26. Sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Bago tayo tinawag ng Diyos, alam natin yung katayuan natin. Tayo ba'y mayaman? Tayo ba'y mahirap? Yun yung katayuan natin nung tayo'y tinawag ng Diyos. Okay. Ayon sa pamantayan ng tao, ay iilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan at maharlika. Okay? So, anong panahon? Nung dumating si Kristo Jesus, gano'n ang pamantayan noon, no? Merong marurunong. Sino yung mga marurunong? Ay yung mga dulubhasa sa batas ng mga Hudyo. Yun yung mga marurunong, no? Yung may kapangyarihan at yung mga maharlika. Okay? So, yun yung pamantayan noon, no? Merong mababang pamumuhay, merong maharlikang pamuhay, makapangyarihan, merong mga marurunong. So, ganun ang pamantayan. Yun ang task ng pamumuhay nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Pagpatuloy natin. 1 Corinthians chapter 1, verse 27. Subalit, pinili ng Diyos ang mga naturing hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. Ano yung mga halimbawa? Pinili ng ating Panginoong Jesucristo yung mga apostol. Yung mga apostol ay hindi namang maharlika mga yon, hindi namang makapangyarihan mga yon. Bagkus sila ay mga tax collector, sila ay mangingisda tulad ni Apostol Pedro. Sila yung hinirang ng Diyos upang hiyain ang mga marurunong. Okay? Pinili ng Diyos yung mga apostol na yon upang hiyain yung marurunong. Sino yung marurunong? Yung mga dalubhasa sa batas ng mga Hudyo. Yun ay kahihiyan yun. At pinili niya ang mga naturingang mahihina. Tulad ni Apostol Pedro na isang mangingisda lamang na upang hiyain ang malalakas. Sino yung mga malalakas? Yung mga may kapangyarihan, yung mga marurunong, yung mga maharlika. Okay? Pagpatuloy natin. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 28-29. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Maalala ko kasi hinamak ako ng uncle ko noon. Sabi nung nag-aaral ko sa St. Mary's University, sabi niya sa akin
Minsan nagbakasyon ako dyan sa bayan namin. Sabi nung uncle ko bakit Orlan, sigurado ka ba makakatapos ka? Sabi niya sa akin. No. Yun ang sabi niya sa akin. No? At yun ay pinatunayan ng Diyos. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon Diyos na ako'y makatapos. Bakit? Upang hiyain yung uncle ko na yun. Na hinahamak ako. No? Sigurado ka bang makakatapos ka ng pag-aaral mo? Ganon ang salita ng uncle ko na yun. Abay, hinahamak ako. Pero huwag mong susubukin ang Panginoon Diyos sapagkat ang mga hinahamak, ang mga mahihina ay pipiliin ng Diyos. Sila ay itataas ng Diyos upang hiyain ang mga marununong. Okay? So, kaya walang sino bang malaki sa harap ng Diyos. Huwag kang magmalaki sa harap ng Diyos, mga kapatid. Huwag tayong magmalaki sa harap ng Diyos. Na kung tayo ay nakakaangat ng pamumuhay, ay hinahamak natin ang ating kapwa. No? Hindi mo alam, yung hinahamak mo sa takdang panahon ay siya rin yung aangat. At ikaw naman yung ibababa. Okay? So sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang nag-aangat sa kanyang sarili ay ibababa. Maliwanag turo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ibinababa ang sarili ay inaangat ng ating Panginoon Diyos. Yan ay turo natin yan. Okay? So wag nating hamakin ang ating kapwa. Pero merong nangang mahina, hinahamak pa yung nasa taas. Mahina na nga, hinahamak pa yung marurunong. Nasa akala niya, mahina na siya, sa akala niya, mas marunong siya dun sa marunong. Merong ganyang tao. No? So, pag-aralan natin maigi yun. Merong mahina, sa akala niya sa sarili niya, marunong siya kaysa dun sa mas marunong. No? May pinag-aralan sabi niya mas marunong pa ako dyan. Nang hahamak, mahina siya. Nahahamak siya sa marunong. Okay? Sana huwag tayong ganun mga kapatid. Okay? So, pagpatuloy natin sa 1 Samuel chapter 2 verse 7. Ito ay sinulat ni Propeta Samuel. Alam niyo mga kapatid, si Propeta Samuel ay destined ang kanyang buhay. Maliit pa lang siya, ay hinirang na siya ng Diyos na magiging propeta. So this is a prophet destined by God. Tulad ko, sino magsasabi ito yung mga ngaral ng salita ng Diyos? It was destined by God. Bata pa lang ako, hinirang na ako ng Diyos na mga ngaral upang ipahayag ang kanyang salita. Ganyan si Propeta Samuel. Now, Prophet Samuel was destined by God to be a prophet of God. Okay? At sabi niya rito, maaari mo kaming payamanin. Sino yung maaring magpayaman sa atin? Ang Panginoon Diyos. O paghirapin. So, eto, magandang kwento ito, no? Doon sa bayan namin, alam namin, nung maliliit kami, alam namin kung sino yung mga milyonaryo doon. Mga makapangyarihan, mga maharlika, matataas ang antas ng pamumuhay. No? Sila yung mga maharlika na tinatawag. Ako naman, sa pamilya ko, mahirap lang kami. Ano? Pero, pagdating ng pagkatapos ng 10 taon, yung mga maharlika, hindi nakatapos ng pag-aaral. Kami naman na mahihina, kami naman yung nakatapos. You see that? Yan ang ibig sabihin yan. No? Maaari kang ibaba o itaas.
Ganyan ang Panginoon Diyos, no? So, ang Panginoon Diyos, yung nasa taas, kaya niyang ibaba. Tulad ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang nagtataas ng kanyang sarili ay ibababa. Ang nagbababa sa kanyang sarili ay itataas ng Diyos. Ito yun. So, sabi ng ating propeta Samuel, sabi ng Diyos, maaari ring ibaba. Sino yung ibaba? Yung maharlika, yung makapangyarihan, maaring ibaba ng Diyos yun. O itaas. Yung sino yung itataas? Yung mga mahihina, yung mga pobre. Yun ang pwede niyang itataas yun. Okay. Nag-research ako sa isang biology ay yung buhay ng ating Miss Universe na Gloria, ano pangalan niya? Romero. Hindi, si Gloria Diaz. Ay, Ayan. Gloria Diaz. Si Gloria Diaz ay galing siya sa mahinang pamilya. Okay? Ngunit sa pagkakataon na yon, no? Sa pagkakataon na yon ay nakuha niya yung koronang Miss Universe. At alam natin, kapag nakuha mo yun, abay, instant millionaire ka. Ayan, yun yung sinasabi dito. No? Maari mo kaming payamanin. No? So, biglang yaman si Gloria Diaz. No? Bakit? Abay, dolyares yung naibigay sa kanya. No? So, maari rin itaas. Yun ang ibig sabihin nito. No? Itataas ka. Abay, yung dumating kahapon ganun ang buhay niya. No? No? Bakit? Bakit siya itinaas? Upang hiyain ang marurunong. No? Sabi niya pa-beauty-beauty ka lang. Awag make mo. sabi nung lola niya no, awan ko maamuna. Apay naglaing niti Q&A. Question and answer. Parang dyan. Bakit? No, awan amuna. Apay pa, naglaing iso nati question and answer. Di nga rin ti awan amuna. Yan. So, ginawa ng Diyos yun, itinaas yung bata na yun upang insultuhin yung sinasabing nang hahamak sa kanya. So, ganyan ang pamamaraan ng Diyos. Yan ang pamantayan ng Diyos. Kaya, huwag tayong magmalaki sa Diyos. Okay? Ngayon, punta tayo rito. Sa Matthew 10:29, nagkaroon tayo ng pagsubok sa pamilya natin. Kaya, pag-aralan natin mahigit. Ayon sa Matthew 10:29, turo niya ng ating Panginoong Jesucristo ito. Hindi ba ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang dalawang maya? Sabi niya ng ating Panginoong Jesucristo. Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. So, ibig sabihin, mahuhulog tayo sa pagsubok. Mga kapatid, tayo ay nasubukan ng mga nagdaang araw. Nahulog tayo. Bakit? Kalooban ng Diyos yun. May purpose ang Diyos kung bakit tayo nahulog. Okay? Tandaan natin yun. Kung hindi kalooban ng Diyos, hindi ka mahuhulog. Pero kung kalooban niya, mahuhulog ka. Ngayon, meron siyang layunin kung bakit hinayaan ng Diyos na tayo'y pwedeng mahulog. Tulad ng turo ng ating Panginoong Jesucristo na walang darating ang araw na ikaw din ay magkakasala. Turo ng ating Panginoong Jesucristo yun. Na darating ang araw, ikaw din ay magkakasala. Mahuhulog sa kasalanan. Yan nga, bakit? Bakit ka nahulog sa kasalanan?
sapagkat ay kalooban ng Diyos yun. No? Inalaw ng Diyos na mahulog ka doon. Ngayon, pagpatuloy natin. So meron tayong pagsubok. Ngayon, bakit hinayaan ng Diyos na tayo'y mahulog, na masubukan tayo? Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sabi ng Apostol Pablo, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Totoo yun. Hindi lang sa atin yung pagsubok na yun, kundi naranasan ng mga iba't ibang tao yun. Okay? So ulitin natin. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok na ibibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ninyo ito. Totoo naman yun. No? Bakit? Binigyan tayo ng Diyos ng karunungan kung paano natin malalampasan yung pagsubok na yun. Okay? So yun ay nakikita natin. So meron tayong may purpose ang Diyos kung bakit tayo hinayaan ng Diyos na mahulog sa ganong pagsubok. Merong layunin, lalong-lalo na sa akin bilang tagapangaral niya ng kanyang mabuting balita at ng kanyang salita. Pero bawat isa sa atin ay binigyan tayo ng lakas, ng tibay ng loob ng ating Panginoon Diyos upang malampasan natin yung pagsubok na yun. Okay? So, ganun ang pamamaraan ng Diyos sa atin. Ngayon, sa ganitong sitwasyon natin, so, ako bilang isang leader ng panito, so meron akong mission na gagawin. So, yun yung maliban doon sa tibay ng loob na ibinigay sa akin upang malampasan ko yung pagsubok na yun. Pero may mission ang Diyos. No? Yun kung bakit niya ako, inalaw ng Diyos yung pagsubok na yun. Okay? So tandaan natin sa paksa natin mga kapatid, sa paksa natin, itinataas ng Diyos yung hinahamak. Yung mga nanghahamak ay para mainsulto ng Panginoon Diyos. Iyain ng Diyos yung mga nanghahamak doon sa mga hinahamak. Okay? Ganyan ang paraan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, sa paksa natin, maliwanag. Pinili ng Diyos ang naturing mahihina upang iyain ang malalakas. Sana mga kapatid, itong paksa natin na pinaggulay-gulayan natin mga ibang bersikulo ng Biblia ay maging gabay natin upang mapalakas natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo tungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Amen? Amen. And God bless us all. Amen. Amen.